Kahapon pa po ako nag-travel para po sa attendance for galing na ito. April 9 ko pa po ito inaaral. Kaya lang po, dahil marami po naging problema sa pagpapatuloy ng rally, marami po sumara. Kinabangan ko pa rin po dahil sa marpusapan na sa social media lang tayo maglalabas ng sentimiento natin. Tsaka siya lang lalo na po ngayon na parang obvious yung pagsusulit sa kalayaan. Lalo na ng mga simpleng mamamayan na i-express yung aming mga sentiment sa mga na-obserbahan namin sa gobyerno. Sa dami ng naging presidente. From Marinduque po, mga 3 hours na Roro, and then bus po na another 3 to 4 hours, and then van po na another mga 2 hours na van namin. Pero sa akin po, hindi naman po ako magpapatingin sa layo na venue dahil matagal ko na rin talaga. Yung 31 minutes Dahil gusto ko pong makisa doon sa sigaw po ng mamamayan. 21 million na nagkagaling sa Smart Matic. So, Sabi ni Atty. Gleason, current administration yung lawyer nila. Marami po, unang-una na lang po ay noong pinasara nila yung SMNI na doon po namin nakita kung paano mag-asik na terror. Actually, kahit hinaya nila, CPP mas and malaki pa rin ang buong ATF, Sara. doon po namin nalaman ano ang mga sentiment ng mga Sara na nawala ng kamag-anak, ng anak nila, na naging biktima po ng deceptive at sumunod lang po dito yung mga vloggers po na nawawalan din ng plataforma. Sabag sila ay nagbibigay ng kritisismo at obvious naman po na nakikita natin yung pattern na kapag merong nag-e-express ng sentimiento sa gobyerno, tinatanggal sila sa pwesto, katulad na rin lang po ng nangyari kay Governor Jubahir. At yung mga sumusuporta po sa mga sentimiento ng tao ay parang nagkakaroon ng retaliation. Nakakatanggap sila ng retaliation. So gusto po namin magpakita sa administrasyong ito na sumusuporta po kami doon sa karapatan ng mga mamamayan. Ano yung pakiramdam na bumiyahe pa kayo na malayo from Marinduque tapos pagdating dito hindi pala tuloy? Sa akin po, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang punto, maaari po tayong ma-disappoint, pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa na may ipaglaban po pa rin po natin yung dapat natin ipaglaban. Kahit supilin po tayo, dahil doon po lalo nagigigil yung taong bayan eh. Kapag lalo po tayong sinusupi, lalo tayo ng So yung ginagawang panunupil, parang equivalent, parang nasa martial law na yung Pilipinas. Parang po, dahil pinipigilan po tayo, ito naman po ay kalayaan natin. At lalo na po kami ng mga simpleng mamamayan na gusto rin namang i-express ang aming mga sentimiento, pero hindi kami nabibigyan ng plataforma katulad ng mga ganitong rally na pinipigilan po nila. So nakaka-disappoint po yun, pero hindi po ibig sabihin na ito ay matitilan. Hindi po kami matitilan. So anong plano nyo ngayon? Kung ano man po ang kahinagnan na nito, babaunin po namin itong lesson. Pero hindi po kami panghihinaan nito. Patuloy pa rin po kaming lalaban. Hindi po nangangahulugan na kung hindi man po matuloy itong rally na ito, ay panghihinaan na po kami nito. Pagkas ay patuloy pa rin po kaming lalaban. Lalo po kaming lalaban dahil lalo po nagigigil ang mga tao na pinipigilan po kami. Message na lang po siguro lalo-lalo na sa mga taga-Bulacan na tinatakot. Nakakahiya naman sa Marinduque, nandito pero yung mga taga-Bulacan mismo, wala kasi tinatakot eh. Para po sa mga kababayan namin na taga-Bulacan, sa tingin ko po ay dapat nating suportahan yung bansa natin. Ako po na nagbiyahe pa, tumawid pa po ako ng dagat. Nandito po ako para makikisa, para maipaglaban yung bansa natin. Ay kayo din po ay hindi kaya na lalo na po at malapit po kayo sa venue. At sa lahat po ng mga kababayan natin, kung nandito po kayo at on the way na po kayo, samahan niyo po kami kung ano man po ang kahinap na nito. Ang mahalaga po ay maipakita natin na meron po talaga, hindi po ito hakot ng kababayan, pusang loob po ito na pagsuporta sa laban ng mga Kaya po, nagtataka kami, kahapon lang nilagay yan, hindi rin namin kilala yung lawyer.
Dahil ang madalas namin kausap directly yung mismo pumirma doon sa mga dokumento namin. Michael Hilario, siya yung nakadirect na doon sa office. Siya yung authorized at saka relative mo. So ibig sabihin yung nakalagay doon na pangalan ng attorney, hindi yun authorized? Hindi namin, wala kasi ngayon na nagpakilala siya, wala namang siya nakita document o siya ba ay isang legal counsel or notary lang ba siya na pumunta dito para tumayo in behalf ng owner. So walang clear na identification. Kaya nga ito pong part ng ginagawa natin, hinihintay po natin yung lawyers kasi at least sila mismo po yung makakaalam kung ano yung magiging legal situation po natin. Kung ano po yung Sir, ito na kasi yung araw ng rally sana mamaya. Kailan ba nag-umpisa na sinabi ng may-ari na tinatapot na ako? Ilang araw ba na matagal namin. Alam niyo po, nag-start kami i-process lahat ito. Way back February, March. Nag-umpisa lang kami. Nag-umpisa kami sa Malolos hanggang sa mapunta kami sa area. At yun nga, itong pangalawa to sa private property na nakausap namin. Yung una, okay na din sana, tuloy na sa Malolos. Pero in the span of 4 days, nag-cancel, nag-decline yung owner via isang resolution ng kanilang company. At ito naman, nag-okay na din to. Kaya lang, after na magpaalam namin sa PPO, Provincial Police, oras lang pagitan, may pumunta na doon sa may-ari na mga unidentified individuals na obvious yung intention, pigilan yung Baisong Rally dito sa Bulacan. Hindi ba kayo sir nagugulat na mismong otoridad na po yung parang maharang na yung sa mga speaker, tapos bigla na ho nagkaroon ng trailer? Hindi ba kayo na-surprise sa mga nangyayari? Hindi naman kami na-surprise, in-anticipate na din namin yung mangyayari. Kaya lang at least buti nga cooperative si COP kasi hindi naman sila gumalaw, kumilos na against sa dapat nilang tayuan dahil binanggit po natin wala po kayong jurisdiction kung meron kaming kasunduan dahil ito ay private. So ang purpose lang bakit nandito yung kapulisan is to maintain the peace and order. Yun yung nakalagay sa batas pambansa 880 na kung private yung property, the only role na kailangan comply or consider ng LGU is to provide the law enforcers para mapanatili yung katahimikan at kaayusan. Sir, meron na pong kumakalat ngayon sa mainstream media, sa social media na kansilado na ho daw ang peaceful rally mamaya. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? So far, wala pa akong verification galing sa national organizer. Kaya ang main assignment ko kasi sa ngayon is pagharapin yung ating lawyer at saka yung lawyer nila just to input na ipakita din sa media, sa mainstream media at saka sa social media na hindi tayo mananahimik dahil lang pinalabas tayo. Diba? Gusto namin lawyer mismo at yung lawyer nila ang magkausap ano ba yung mga lapses, ano ba yung mga pagkakamali. Kasi kung tutuusin, hindi tayo parang tuta lang o aso lang na lumabas ka dyan, ayos na. Diba? Pero sir, may binabanatan tayo ni Kakaupi. Pinapakita niya nga daw ano tawag doon? Yung pangalan, binaboy tayo eh. Yung pangalan instead maisog, maitlog ba yun? Sabi niya doon sa... Parang lumalabas duwag, parang gano'n. Duwag, gano'n. Pero sabi ko nga, nananawagan ako sa mga DDS na kung subscriber kayo ni Kakaupi, i-unsubscribe niyo siya. Para makikita niya yung pananglan. Cancel ng kapila at saka sa inyo. Kasi ang mag-uusap naman nito ay yung may-ari, abogado ng may-ari at yung kayo. Sir, linawin natin, meron ba kayong legal na kasunduan sa may-ari? Meron po, ever since na nag-start, lahat po ay documented at
sinunod po natin yung nakalagay sa PPAP at iba pang mga relative na batas tungkol dito sa ginagawa po natin na peace rally ngayon. At yun po ay dahil may guide po tayo ng ating mga lead convener saka ng ating mga legal officers. Sir, ako tanong lang sir, ewan ko kung meron kang ideya, pwede pala na nagkaroon na kayo ng kontrata, kasunduan ng may-ari, tapos biglang aatras at hindi na matutuloy? Yun po, about dyan, siguro kung napanood niyo po kanina yung live, mismong yung lawyer ang nagturo sa kanyang client na demanda ng breach of contract. Di ba po? Kapagtataka na alam pala niya na may breach of contract. So doon ko, ayoko pahabain kasi at least para dito po, we will pursue cases. Bakit po? Lahat po tayo dito gumastos, lahat po tayo dito nagpunta dito para maitaguyod itong pagkilos na ito. Hindi po tayo nanghingi sa gobyerno, hindi tayo nanghingi kung kanino. Ito po, sarili natin effort. May galing pa sa ibang lugar, sumakay ng barko, sumakay ng aeroplano, gumastos, kumain. At even yung mga stage, yung mga preparasyon po natin. Ito pala yung sinabi ni Juan Coffee, malibog rally. Yung sitwasyon po na yon, hayaan po natin na yung batas ang magturo ng tamang direksyon dun sa mga lumabag dito. Sir, panawagan mo sa sa mga nanggigipit at nangaharas po sa Maisog Rally. Yun. I don't want to name drop, pero kilala nyo yung sarili ninyo. Sabi ko dun sa press conference, kung kayo ay naglilingkod para sa tao, wala dapat sundin yung batas. Kung kayo ay para sa tao, paglilingkod yung nandun sa sentro ng ating sinasagawa. Kaya siguro, lupani, pero sa 2025, maganda siguro panawagan yung ginawa na lagi hinihingi sa ating permit. Kailangan daw may permit ang rally, kailangan may permit yung ganito, ganyan. Siguro sa 2025, yung mga kandidato, bago pumasok sa bahay natin, tingnan natin ang permit. Anong klaseng permit ang kailangan para patuloyin natin sila, para bigyan natin ng pagkakataon pa na manungkulan. Kasi dito po sa nangyayari na to, Kasi manawagan tayo, no? Ang kamay naman natin sumusulat sa baluka, no? yes po, Yun, huwag natin bigyan ng pagkakataon yung mga Ano na sa mga paparating pa lang po? Ayan, sa mga paparating po, siguro hindi man namin mai-announce sa ngayon dahil nga kami po nagbibigay lang din ng order sa national organizing, ay paumanin po kung ito man nagkaroon ng mga pagkakaantala. Sinika po natin na at the very end ay maisaayos, maituloy ito. At nandito nga po tayo mismo sa lugar, pero ang dami pong mga pang-pigil na ginagawa, panginiin. Kaya that's all observe na ito pong rally na ito ay huwag huminto. Patuloy po natin na wala man dito si PRRD sa mga oras ito ay magsama-sama pa rin tayo, hindi lang mga DBS supporters, hindi lang mga Pilipino po.